Pinayagan ng ICC o International Criminal Court na hindi humarap si dating Pangulong Duterte sa confirmation hearing sa Lunes. Bago yan, tinangkapan ng prosekusyon na hilingin sa The Hague na huwag payagan ng request si Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Magpapatuloy ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes kahit hindi siya dumalo. Ipinunto ng ICC na batay sa Rome Statute ng Rules of Proceedings and Evidence, pinapayagan ng pretrial chamber na isagawa ang pagdinig kahit na wala ang suspect sa kaso kung maghain siya ng kanyang waiver. Ipinunto rin ng korte na alam ng dating Pangulo ang kanyang karapatang dumalo at ang kahihinatnan kung siya ang absent. Bago niyang kinwestiyon ng prosekusyon ang hearing ni Duterte. Sa sulat ng ICC Office of the Prosecution sa Pretrial Chamber 1, giniit nilang physically at mentally fit ang dating Pangulo para dumalo sa pagdinig. Napatunayan na raw ng mga eksperto ng ICC na nasa maayos na kondisyon ang kalusugan niya. Taliwas ito sa sulat ni Duterte na matanda, pagod at mahina na siya kaya ayaw na niyang dumalo sa hearing na magdedesisyon kung lilitisin siya ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa drug war. Ayon sa prosecution, bigo si Duterte na makapagbigay ng dahilan para umabsent sa pagdinig. Ang pagtanggi raw ni Duterte na kilalaning lehitimo ang proseso ng ICC ay hindi rason para hindi siya magpakita. Kaya hiling ng prosecution sa Pretrial Chamber 1, ibasura ang request ng dating Pangulo na umabsent. Ayon naman kay Attorney Nicholas Kaufman, karapatan ng kanyang kliyente na maghain ng waiver nang hindi pagdalo kaya ito ang ginawa ng dating Pangulo. Sa confirmation hearing, kasado na ang watch party ng human rights groups kasama ang ilang pamilya ng biktima ng drug war. Sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery, may 5 panibagong urn ng mga biktima umano ng extrajudicial killings ang inilagak kanina. Nangungulila pa rin ang pamilya ng mga biktima pero nagpapasalamat sila na kahit papaano ay uusad ang pagkamit nila sa hustisya sa The Hague. Hindi kami tatahimik. Ngayon na naihimlay, mas makakasigaw at mas makakatindig para sa paghilom nila. Paghilom ang pinag-usapan, ito ay may kasamang katarungan. 3 oras ang ilalaan kada araw sa mangyayaring confirmation hearing simula February 23 hanggang 27. Ang Malacanang hindi na raw kailangang i-monitor pa ang pagdinig. Bagamat mananatiling updated si Pangulong Bongbong Marcos lalo't mga Pilipino ang sangkot dyan. Hindi po kailangan mag-monitor ng Pangulo. Ang sabi nga po natin, ang minomonitor po ng Pangulo ay yung interest po ng ating bansa. Kung meron po mangyayari sa hearing, ito po ay personal na po kay dating Pangulong Duterte. Nalindigan din ng palasyo na hindi totoong dinukot si Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands. Naglapag pa ng mga resibo si Yuse Claire Castro. Ito nga po ay aking nakita sa isang news kung saan Philippines Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Ito ay may date na March 10, 2025 at itong salaysay na ito ay nakuha pa nung siya ay nasa Hong Kong. So, papaano nilang masasabing may kidnapping kung mismo ang dating Pangulong Duterte ay handang magpaaresto kapag ang warrant of arrest ng ICC ay nandyan na? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.